And so today I'll be sharing about the path to regain your anointing. The path to regain your anointing. Light in the darkness. Okay, light in the darkness. Ayan po yung kanina pang dinideclare po sa ating lahat. Yan yung kanina pang nire-release sa ating lahat that you are light in this dark world. Diba? Light in the darkness, that's who you are. But you know, baka may mga ilan po sa inyo na kanina pa ito dinedeclare, you are the light of the world, okay? You are light in the darkness, pero baka may mga iba sa inyo that you are finding yourself. No, just looking, bakit sinasabi mong siguro dati yon. Dati, nagniningning ako. Diba? Dati, ilaw ako. Dati, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, grabe, hindi ma-explain ng mga tao sa paligid ko. No? Pero dati yon, hindi na ngayon, nawala na. O baka may mga ilan sa inyo na wondering, okay, yes, light in the darkness, pero sa totoo lang, okay, kahit ako hindi ko na alam kung nasaan na, no, nawawala na yung aking devotion, nawala yung devotion ko, nawala yung prayer life ko sa Panginoon, at hindi ko alam kung paano siya mare-recover. Or some of you are finding yourself na, yun nga, naririnig nyo, light in the darkness, light of the world. Ako, gagamitin ako ni Lord. But you're finding yourself disqualified na dahil sa mga pagkakamali ninyo in the past. And you're wondering, kaya pa ba akong gamitin ng Panginoon? Kaya ko pa ba talagang magningi? Kaya ko ba talagang magliwanag? Paano ba mag-ilaw muli? Taasan kami na gusto mag-ilaw muli talaga, literally. Kasi napundi ako. Brown out. Nag-black out. Now, good news po. This is the good news. God can restore you and He can bring you home. So, let me share to you quickly po, no, yung path po, okay, to restoring the anointing of God in your life. Paano ba natin marirestore yung nawalang anointing? Paano ba natin marirestore yung nawalang joy? Paano ba natin marirestore yung nawalang power? Dati ginagamit ka, pero ngayon something happened. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa. So let me share to you these 5 points. Unang-una is this. First of all, if you want to regain God's anointing in your life, na makita mo sarili mo na muli talaga, sharply magamit ng Panginoon, powerfully magamit ng Panginoon. Alam nyo, iba kasi yung, di ba, nakakakanta ka lang, okay, tapos may umiyak, okay, o kaya tumaas ang balahibo dahil kumanta ka, okay, tumaas talaga yung balahibo kasi talagang ang galing mong mag-hit ng notes eh. But, you know, iba yung kumakanta ka na may binabalik ang galaw ng demonyo. Diba? Iba yung, diba, nagpipreach ka na alam mo na may sinisira kang galaw ng demonyo. And I call that anointing. Again, madali magsalita. Again, madali kumanta. Again, madali sumayaw. Okay? But what can really defeat the power of darkness is God's anointing in your life. At ano ba yung path para makuha yun? First of all is repentance. Okay? Unang-una, what's the path to regain God's anointing sa ating buhay? Okay? It's repentance. You know, repentance po is changing of the mind. Okay? That will result to forsaking your sin. Okay? Yung repentance is yung dumating ka sa point ng buhay mo na sandali lang, ayoko na nito. At nag-a-agree ako, I'm coming into agreement about what you say, God, about this particular issue. Kasi dati, nagja-justify ako. Kasi dati, ang dami kong mga excuses. Ang dami kong PowerPoint presentation, okay, na mga, di ba, PowerPoint presentation explaining kung gaano ako katama at kung gaano ka-okay lang naman yung ginagawa ko sa buhay ko. Pero repentance is yung, Lord, ina-align ko na yung sarili ko
sa gusto mo, sa standard mo. Lord, you're the boss. Lord, ikaw na ang masusunod. It's aligning yourself to His standard. Wala na, gusto mo ng Lord, ikaw na mag-lead sa buhay ko. Lord, ikaw na mag-lead sa love life ko. Lord, ikaw na mag-lead sa ministry ko. Lord, ikaw na mag-rule sa buhay ko. Yung repentance po ay hindi lang yung feeling na, Lord, I'm feeling sorry. Diba? About what I did. I'm feeling bad. No, Lord, talagang nararamdaman ko naman na talagang parang mali yung ginawa ko. It's not just feeling sorry, feeling bad about your sin, the sin that you have committed, or feeling ashamed, nahiya ako. Okay, magpakita kasi may nagawa ako, or nahihiya ako sa Panginoon. But repentance is this, hindi ko na iaalaw ito sa buhay ko muli. Hindi lang yung naramdaman mo, pero nagdidesisyon ka, Lord, ayoko na talaga nito. 2024, ayoko na sa buhay na ito. Gusto ko nang sumunod sa'yo. Pino-forsake mo na yung mga bagay na alam mo na nagpapasakit sa puso ng Panginoon. Lord, this took me off track. This derailed my path. Ayoko na nito. Sinusuko ko na ito. Lord, this created an open door for Satan to move in my life and even hurt other people through me. Ang temptation po, bait ni Satan yan eh. Okay, bakit po? Kasi si Satan po ay ultimate spiritual hacker yan. Sino po rito na-hack na? So may mga ibibigay siyang bait sa buhay mo na kapag pinatulan mo, hindi mo alam, open door yun ni Satan para gumalaw sa buhay mo, para masaktan ka, at magamit ka para masaktan din yung mga tao sa paligid mo. Pero ang repentance is like this. Ang repentance is this. Okay? Kapag nag-repent ka, mariretrieve mo yung account na nanakaw ni Satan sa'yo. Taas na kamay ng gusto, ma-retrieve yung account mo. Amen. Na naglilingkod ka sa Panginoon na masaya. Amen. Na naglilingkod ka powerfully sa kaharian ng Panginoon. Yan po ang repentance. So, sinasabi mo, Lord, ayoko na. Yung open door, okay? Lord, sinasara ko na. And Satan, lumayas ka, alis, labas. Kasi hindi na kita pinahihintulutan sa buhay ko. Alam mo ba, wala nang kapangyarihan si Satan kapag nagrepent ka. Mamaya po, baka may konti lang, mini-deliverance sa'yo. Alam mo, grabe naman yung presence si Lord dito, no? Mamaya, maramdaman mo na parang may umalis sa buhay ko. Parang na-deliverance, umubo ka lang, para na-deliverance ka eh. Yung pala, bakit? Kasi nagrepent ka na eh. Sabi ni Satan, wala na akong tuntungan. So, number 1 po, the path to regain yung anointing ng Diyos sa buhay mo is repentance. And ang dami-dami po niyang benefits sa ating mga buhay. Ako po naniniwala, lahat po kayo gagamitin ng Diyos. May nilagay na sa inyong panghaharapan Diyos ngayong araw na ito. Ang dami niyong nakikita, vision, dreams, nilagay ng Diyos sa buhay ninyo. Sabi ni Lord, ako naglagay niyan at i-accomplish ko yan through you. Anak, tumalikod ka na. Hindi bagay sa'yo yan. Tagal mo nang pinipit, Lord, bagay kami. Hindi bagay sa'yo yan. 7 years old ka pa lang. Hindi yan bagay sa'yo. Okay, maniwala ka sa akin, may best na in store sa'yo. Okay, Lord, I repent. Repenting is like, Lord, I am believing. Okay? Na you're in control of my life and ikaw ang bahala sa buhay ko. Amen. Number 2, the path. Pangalawang path para maibalik yung anointing ng Diyos sa ating mga buhay is you return. In Revelation chapter 2:2-5, ano po sabi dito? Revelation chapter 2:2-5. Sabi niya, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate even people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. So, ibig sabihin, almost perfect yung Ephesus. Hindi ko na po mabibigay yung context kasi mabilis lang talaga ako. Pero almost perfect ang Ephesus.
Yung kinakausap ni Jesus dito. Sabi niya, check ka lahat. Parang katabi mo, check lahat. But sabi niya, I have complaint against you. Sabi niya, alam niyo, almost perfect na sana, pero may reklamo ako sa inyo, Ephesus. Sabi niya, you don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you do not repent, I will come, look at this, and remove your lampstand from its place. Now, bakit po itong ginamit natin text? Kasi may nabanggit na lampstand symbolizes light, symbolizes anointing. Okay? And so, importante po kung gusto po natin maibalik yung anointing ng Diyos sa ating mga buhay, you need to return. Return to your first love. Return to your devotion. Return to prayer. Bumalik ka sa prayer. Dati nagtitiwala ka sa sarili mo, kaya ko naman to, magaling naman ako. Diba? Diba? Madadaan ko to sa kagandahan at kagwapuhan at diskarte. Sabi ni Lord, hindi mo madadaan yan sa ganyan. Spiritualin mo lahat ng mga bagay-bagay kasi ang battle is not against flesh or blood. Kung dadaanin mo sa flesh, hindi mo matatalo ang demonyo. Go back to devotion. Go back to prayer. Come back to the place wherein the scripture is changing your mind. Kailan yung huli na nagbabasa ka ng Bible, na napapahiyaw ka, napapaiyak ka, napapalundag ka, at ang dami mo na susulat, hindi dahil magaling ka, pero dahil ang daming download ng Diyos sa'yo. Hindi mo siya nakikitang requirement, nakikita mo siyang relationship talaga kay Lord. Sabi ni Lord, kung gusto mo bumalik yung anointing, return to me. Return to your love for me. Return to devotion. Return to prayer. Return to the scriptures. Ma-in-love ka muli sa salita ng Diyos. Return to that standard of holiness again. Dumating na tayo na may mga compromises na hindi itaas natin yung standard. Lord, kung anong standard mo, yun ang standard ko. Put Jesus first again. Unahin mo muli si Lord. Ilan dito yung Lord, pangalawa ka lang o pang-sampu o Lord, basta kapag may time. Hindi, Lord. Ikaw ang una. At ipapakita ko, una ka sa buhay ko. Alam mo, pag inuna mo si Lord, uunahin ka ni Lord. Return to a place where you are only drunk with the Holy Ghost and not wine. Bumalik ka sa lugar kung saan, lasing ka lang kay Holy Spirit. Kasi ang dami rito, no, mga Christians, pero ay pambihira, nalalasing sila ng alak. Kaya nawawala yung anointing. Return to godly counsel and advice. Return to your godly friends. Ilan na ngayon yung, di ba? Ilan na ngayon yung, ang pinakikinggan mo ng advice ay talagang ungodly na. Bumalik ka na sa life group. Bumalik ka sa fellowship. May nagme-mentor ba sa'yo? May nagko-coach ba sa'yo? Dumikit ka doon. Tignan mo, malalim to kay Lord, didikit ako rito. Humanap ka ng mga tao na 5 steps ahead of you, dikita mo yun. At sabi mo, I will never let you go. Parang gano'n. Amen. Hindi kita tatantana. May mga ganyan ako eh. Okay? May mga ganyan sa buhay ko na, pas, hindi kita tatantanan. Gusto ko magpa-disciple sa'yo. At ganoon din ako. May mga taong sinabihan din ako, hindi kita tatantanan. Gusto ko matuto sa'yo. Return despite the guilt or frustration over the wasted years. Dami ko na nasayang na oras, na sandali, okay lang, balik. Kahit madami na sayang, sasabihin, mabuti na lang nakabalik ako. Ang galing ni Lord at ginamit niya ako muli. Return despite the feelings of the flesh. Return. Yung prodigal son po, alam niya kahit nakakahiya, the best place is to return to his father. At tinanggap nga siya at ni-restore siya. Kaya ang ganda ng verse, sabi niya, if not, I will come and remove the lampstand from its place. Ano ibig sabihin nito? Listen, tumitingin mabuti sa akin. Lampstand symbolizes to give light. Lampstand means to give light. So by stating this, sinasabi ng Biblia, na ang nailaw daw tayo.
At ang nagpapailaw sa atin ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. So, kung hindi mo na mahal si Lord, anong saysay para mag-ilaw ka? What will make you shine is your love for the Lord. Hindi yung galing mo, hindi yung looks mo, hindi yung talent mo. What will make you shine? Sabi nga sa akin ni Lord, Faithy, alam mo, ginagamit kita. Hindi dahil magaling ka, ginagamit kita kasi mahal mo ko. Yung mga tao, nagpapadisciple sa'yo, why? Dahil mahal mo ako. Kung hindi mo na ako mahal, what's the point of shining? If you want anointing, then love me. Return to me. Kapatid, hindi mo mafi-fake ang anointing. Ito na yung time for you to break the yoke of the enemy. Ito na yung time para ikaw magpagaling ng may sakit. Ito na yung time para ikaw gamitin ng Panginoon mag-reconcile ng mag-asawa na sobrang tagal na talaga na hindi nagbabate. Makikita mo sarili mo totoong gagamitin ng Panginoon kapag ginawa mo po ito. Taas ang kamay ng gusto niyan. Yung hindi ka pa kumakanta, nararamdaman na nila presence ni Lord. Yung iba kasi kumakanta ka, okay, umiiyak kasi baka tinapakan ng katabi mo eh. Oh, ang anointed ko talaga, hindi, tinapakan mo, kaya ako naiiyak. Amen. You know what will change this world is a people who are anointed. What will change this world is a people who are full of oil of God. Sabihin mo nga magniningning ka. Number 3 is you realize. Ano ang path para makabalik tayo, maisampa natin ang sarili natin, makita natin yung sarili natin, na effectively magamit ng Panginoon, effectively talaga magningning. Number 3 is to realize. Realize that the Lord is compassionate, merciful, and filled with unfailing love. Sana malagay mo yan sa isip mo, no? Look at this, Psalms 103, 8-14. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For His unfailing love towards those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from as the east is from the west. The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him, for He knows how weak we are. Alam naman niya talagang tendency mo magkasala. Alam niya yan. Kaya nga pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Alam niya lahat yan. Hindi naman siya papatol lang sa'yo. Okay? Alam niya ang weakness natin, that we are only dust. I want you to realize this. Meaning, ganito po, madaming hindi nakakaintindi nito na pwede tayong patawarin ng Panginoon. Yeah, alam ko na nagpapatawad si Lord, pero mukhang baka ako parang exempted. No, realize na pati ikaw damay. Pwede kang patawarin ng Panginoon. Pwede mo ma-regain yung relationship mo ulit kay Lord. Pwede mo ma-regain yung anointing mo dahil mahal ka ng Diyos. Ang dami tao, hindi, alam ko, compassionate si Lord. Alam ko, kind si Lord. Alam ko, na loving si Lord. But maybe, hindi ko deserve talaga. So siguro kayo, deserve nyo. Ako hindi ko deserve. Siguro kayo, recipient kayo ng love, ng compassion ni Lord, ng mercy. Pero ako, hindi ako recipient. Now, I wanna tell you this. Recipient ka. Ano man ang nagawa mo. Ano man ang failures mo in the past. Damay ka sa compassion, forgiveness, love ng Diyos sa'yo. Yung kanyang grace umaapaw. His grace as in abounds. More than you can ever imagine. Please stop listening to the voice of the enemy na sinasabi niya, hindi ka na mapapatawad, hindi ka na makakabalik, hindi ka na makaka-recover, hindi ka na aapoy muli, hindi ka na sasaya muli. No, please stop listening to that voice. Bakit? Di naman siya si Lord eh. Ang sinasabi ni Lord sa'yo, anak, mahal kita. Basta humingi ka ng tawad sa akin, kaya kitang patawarin. And even stop listening to the voice of people
na sinasabing, kilala kita, hindi ka naman magbabago. Yung tagal mo na sinasabing magbabago ka, paulit-ulit lang. No, hindi rin sila si Lord. The Lord is telling you, I can forgive you. I-allow mo ang Diyos na ibuhos yan sa'yo. Even si Peter, si Peter, talagang maligalig yan. Lord, sama ako sa'yo, kahit saan ka pumunta ha. Ay Lord, kahit kamatayan, sasama ako sa'yo. Ay Lord, alam mo naman ako, silang lahat pwede kang abandonahin. Ako, never. At nakita niya yung sarili niya. Na pinagkanulo si Jesus 3 beses pa, na-shock din siya. At umiyak siya, sabi niya, paano ko to nagawa? Siguro hindi na ako mapapatawad muli ng Diyos. And I wanna tell you, nagulat po si Peter. Siguro na-witness niya yun sa adulterous woman. Nangalun niya. Na-witness niya yun pero pinatawad ng Panginoon. At madami pa na-witness na si Peter na pinatawad ng Diyos. Pero siguro ako, exempted ako dyan. Pero alam niyo si Peter, naranasan po niya yung grace ng Diyos. Na nasabi ng Panginoon sa kanya, anak, kaya pa kitang gamitin muli at gagamitin kita muli. As a result, ano po nangyari kay Peter? Ay, pambihira po. 3,000, he preached to 3,000 people, 3,000 were saved. Even 5,000 more people were saved through him. And even, kita niya sarili niya, na namatay para sa Panginoon. God mercy applies to you too. Hindi lang sa flocks mo, hindi lang dyan sa katabi mo, hindi lang sa mga nagte-testimony dito sa harapan, pati po sa'yo. Ito na yung panahon. Bumalik. Balik ka na. Hindi mo alam kung sino ka sa mata ng Diyos. Hindi mo alam kung anong kaya mong gawin sa kaharian ng Diyos. At hindi mo alam kung anong tingin din sa'yo ng demonyo, kaya ka pinuputakte. Alam ng demonyo kung sino ka. As a matter of fact, takot ang demonyo sa'yo. Kaya ang ginagawa niya, sige, banatan natin yan. Bakit? Kung magbe-breakthrough yan, patay tayo. Believe, na 2024, ito yung taon kung saan makikita mo sarili mo, lilipad muli at hindi ka na babalik sa dati. Number 4, second to the last, is a path to regain God's anointing sa ating mga buhay. First is repent. Number 2 is, number 3 is, and number 4 is reach ahead. Come on. Reach ahead. Once na yung kaluluwa mo ni-restore ng Panginoon, please, it's time to reach ahead. Huwag ka nang tumingin sa nakaraan. Move forward. Alam niyo po, lahat ng tao sa Bible, may past. Kapag pag-aaralan mo lahat ng ginamit ng Panginoon sa Biblia, lahat may past. Lahat may mga nakakahiyang nakaraan, pero pambihira. Ginamit sila ng Panginoon. In Philippians 3:13, ano po sabi ni Paul? Sabi niya, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, I forget about the past. So ngayong gabi na ito, the Lord is telling you, anak, okay, patatawarin kita, mararamdaman mong presensya ko na malupit, matindi, i-deliverance kita, lilinisin ko ang buong pagkatao mo. But please lang, move forward. Ibig sabihin, sabihin mo sa sarili mo, Lord, sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, magniningning muli ako. I'm gonna move forward. Simula ngayon, magpapagamit muli ako. Simula ngayon, magmamahal muli ako. Simula ngayon, magdi-disciple muli ako. Simula ngayon, mangangarap muli ako. Ito na yung panahon kung saan maniniwala ako sa sinasabi ng Diyos na ako ay ilaw ng mundo. Ako ganyan po, anak ako ng pastor. Ang dami ko ring series na repent, repeat. O dumating talaga ako sa point na talagang kinorner ako ng Diyos. At sinabi niya, anak, gagamitin kita. Literally, sinuko ko yung buhay ko. Sabi ko, Lord, no turning back. Apoy, galing langit, bumaba, literally. Galing langit, straight sa puso ko. Tapos sabi ko, Lord, simula ngayon, sayo na ako.
Tapos pinuno niya ako ng pangarap pa. Kinargahan niya ako ng vision. Kinargahan niya ako ng gagawin. Ang daming, alam mo yung ang daming exciting, na nakakalula, nakakatakot. Di ba? Na pinakita ng Diyos sa akin, na sabi niya, gagawin ko yan through you. Sabi ko, Lord, parang intimidating, pero sige, let's go, game! Simulang noon, di na ako bumalik sa dati. Pinakamatinding desisyon na ginawa ko po sa buhay ko is literally mag-move forward na. At magpagamit na po sa Panginoon. Hindi ko makita ang sarili ko na nagpapagamit sa mundo. And you know what? The rest is history. Amen. At talagang, literally, lahat nga ng mga pangako ng Panginoon ay ginawa niya sa buhay ko. At madami pa siyang pangakong i-fulfill no, sa aking buhay. At ganon ka rin. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Minsan ka lang mabubuhay. Itodo mo na kay Lord. Number 5 and the last, the path to regain God's anointing. The path to regain, our anointing. Number 5 and the last is this. You receive the Holy Spirit. You receive the Holy Spirit. Ano sabi niya? You are the light of the world. Okay, Lord, paano to gagawin? Sabi na niya, Acts 1:8, ganito. But you will receive power. Sabi niyo nga, power. Ayan, yung tumatalsik-talsik pala, power. Ayan. Hindi po kili-kili power. Ibang power po yun. Power. Amen. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ano yung path to regain? Yung anointing natin, okay, is this. We receive the Holy Spirit once again. Alam mo, pinaka-ultimate, no, isa sa major na gawain ni Satan is to make us miss the Holy Spirit. Bakit? Kasi alam ni Satan, nakakailanganin natin si Holy Spirit kung gusto natin ng anointing sa buhay natin. If you want to take an anointed path, if you're choosing an anointed path, then importante si Holy Spirit. Crucial po ang role ni Holy Spirit. Kaya sabi ni Satan, sige, make them blind about the Holy Spirit. Ang dami pinag-uusapan natin, love ni God, grace ni Jesus Christ, pero we always miss the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit is the key to power. Alam ni ano yan, alam ni Satan yan. Even si David po. Si David po, one of the most powerful men in the Bible. Okay, kilala po natin si David. Ito po yung sinulat niya in Psalm 51:11. Kasi nakita niya yung kapangyarihan ni Holy Spirit. Sabi niya, alam natin dito na nagkasala na si David. Ang gusto niya bumalik ulit sa path. Ng anointed life. Gusto niya ulit ng anointing. Alam natin kung anong pinagdaanan po ni David. At ito po ang prayer ni David, sabi niya, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Oh. Gusto niyo mabalik yung anointing ng Diyos sa buhay ninyo? Or kung gusto niyo ng anointing, you need the Holy Spirit. Sabi ni David, ganito huwag mo kong ialis sa presensya mo o huwag mong alisin ang banal na spirito sa akin. Bakit? Kasi alam ni David ang power ni Holy Spirit sa buhay niya. David is David because of the Holy Spirit. Hello? Si David, naging David dahil kay Holy Spirit. Kaya niya napatay si Goliath. Alam niya dahil kay Holy Spirit. He killed the strongest, biggest, tallest giant because of the Holy Spirit. He killed his powerful enemies, especially when he became, king. It's because of the Holy Spirit. He raised mighty men because of the Holy Spirit. He became the mightiest king of all time because of the Holy Spirit. Pero alam niya, dahil nag-commit siya ng adultery, na wala siya sa Panginoon.
naman. Alam niya, pwede. Amen, na mawala yung anointing niya. Kaya sabi niya, Lord, I want to repent, I want to return, I want to realize how faithful you are, how compassionate you are, how merciful you are. Lord, please, do not take away the Holy Spirit from me. Kasi, Lord, tanggalin mo na lahat sa akin. Pera, kasikatan, tanggalin mo na lahat sa akin. Huwag lang si Holy Spirit. Kasi alam niya magiging ordinaryong nilalang na lang siya. Do you want to be an extraordinary person? You need the Holy Spirit in your life. Kaya, ang kanta ni David, kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na lahat. Kunin mo na lahat. My skills, kunin mo na lahat. Huwag lang ang banal na Espiritu Santo. Why? Because David knew that the Holy Spirit is the greatest power in the world. Puno-puno na tayo ngayon ng mga kanta na makalaman. Kailangan natin ng mga kanta na Spirit-led, na Spirit-filled. Puno-puno na tayo ng mga, alam mo yun, ngayon sa pulpit natin ng mga preachings na makalaman. Hindi na Spirit-led, hindi na Spirit-filled. What will make you extraordinary is the Holy Ghost. It's not by your might, nor by your power, but by the Spirit of God. Even ang mga disciples ni Christ, they were just ordinary people, but when the Holy Spirit came, alam natin, they were timid, they were shy, they were intimidated, but when the Holy Spirit came, they were never the same again. I pray that the Lord will open your eyes. Hindi nakikipagkompetensya si Holy Spirit kay Jesus. As a matter of fact, preach mo si Jesus, si Holy Spirit, spotlight ni Jesus. Preach mo si Jesus, gagalaw si Holy Spirit. Grabe, partner yung tatlo na yan, Trinity. Nagtataasan yan. God, pagmamalaki si Jesus, pagmamalaki ang tatay niya. Si Jesus, pagmamalaki si Holy Spirit. Si Holy Spirit, pagmamalaki si Jesus. Hindi ko sinasabi nakikipagkompetensya, but I want to tell you, I hope that you will not miss the third person of the Holy Spirit. Because He is the power behind your conversion. He is the power behind your deliverance. He is the power behind all miracles. Toka po ng banal na Espiritu Santo yan. Ayan sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Aakyat ako? Okay lang yan. Kasi kung hindi ako aakyat, hindi siya bababa. At kapag bumaba siya, makakagawa ka ng mga bagay na ginawa ko at higit pa. Kaya pangako ni Lord, you will receive power. Takot na takot ang mga disciples. Sabi niya, you will receive power. Power means dunamis, dynamite. It means being able to produce a strong effect. Power, might, and strength. It also means being able to demonstrate power, miracles, wonder, and powerful deed. Isang araw may lalapit sa alam mo, nung tumugtog ka, nagbigay siya ng healing sa akin, nagulat ka. Hello? Alam mo, nung nag-preach ka, may nabaling galaw ng demonyo sa akin. Alam mo, nung sinabihan mo lang akong God loves you, hindi ko alam, namin nagsasabi sa akin na God loves you, pero walang effect. Pero nung sinabihan mo kung God loves you, tumimo siya sa akin. Naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Alam nyo, si Holy Spirit yun. Ang mga apostles po may dynamite power, dunamis power. That is why nagawa nila yung mga bagay, na nagawa rin ni Christ, even higit pa, it's because of the Holy Spirit. And lastly, si Jesus Himself operated in the power of the Holy Spirit. Yes, Diyos si Kristo. But all His ministry, He performed through the power of the Holy Spirit. Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor, sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Even Jesus operated in the power of the Holy Spirit. He was anointed by the Holy Spirit.
And the Holy Spirit enabled him to do those miracles that he did. Even bear the cross, hindi kakayanin ni Christ. Hindi kasi Diyos siya, hindi, tao siya. Remember, 100% na tao rin siya. 100% na Diyos, yes. Pero 100% na tao rin siya. How can he bear the cross? The Holy Spirit gave him the strength. Taas ang kamay yung mga, hindi ko na kaya. Iniwan niya ako. Hindi ko alam kung 2024, kaya ko pang mabuhay, kakayanin mo. Pang banal na Espiritu nasa'yo, sabihin mo pa, sandali lang, ano hindi ko kaya mabuhay nang wala ka? Sino ka? Diyos ka ba? And even, the Holy Spirit was the one who raised him from the dead. Amen. Even the virgin birth, it was all possible because of the Holy Spirit. And that same Holy Spirit can live inside of us. Now, ano yung path to regain His anointing in your life? Di ko alam baka pwedeng humina Baka, alam mo, andyan si Holy Spirit sa buhay mo, pero yung presence niya is, nararamdaman mo nag-grave. Nag-grave sa buhay mo. Alam mo yon? Hindi naman agad na magtatampot, nagkasala ka lang, natumba ka lang si Holy Spirit. Ayoko na sa'yo, bye-bye. Hindi naman gano'n si Holy Spirit. Kasamahan ka niya para makarecover ka rin Pero kung dumating ka sa point na talagang wala na, kahit andyan yung conviction ng Holy Spirit, hindi mo na talaga siya pinakikinggan. Kaya sabi ni Paul paalis na si Holy Spirit Kaya sabi niya, Lord, do not take away the Holy Spirit from me. I need you. Hindi ko alam kung ano na yung status ng relationship mo kay Holy Spirit. Pero today, tell Him, don't go. I need you in my life. Hindi ko kakayanin ang ministry. Laki ng ministry. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Hindi ko kakayanin magnanay kung wala ka. Hindi ko kakayanin magtatay kung wala ka. Hindi ko kakayanin magpastor kung wala ka. Hindi ko kakayanin mag-disciple kung wala ka. Hindi ko, binibigay sa akin ni Lord a vision to win many through social media. Hindi ko kakayanin, Lord. Madidepress. Kakainin lang nila ako. Ilan na mga social media influencers na binalot na ng depression. Lord, di ko kakayanin. Holy Spirit, I need power from on high. And I wanna tell you, kung gusto mo, mas gusto niya. Yes, kaya sabi ng Bible, kung yung mga masasamang tatay nga, nag-request yung anak niya, syempre, pagbibigyan, how much pa kaya ako na tatay ninyo? Kung i-request nyo si Holy Spirit, gusto mo? Mas gusto ko. Ibibigay ko sa inyo. Kaya isang araw, masasabi mo, kaya ko yung buhay. 2024, hindi nangangako ang Panginoon na walang trials, pero ito pangako ng Diyos, sasamahan ka niya. At bibigyan ka niya ng lakas para lumaba kung ano mga higante ang patutumbahin mo yan. Ano ba mga walls na yan? Naku po, magkakrush yan. Hindi dahil sa galing mo, pero dahil sa galing ng Diyos. Ano man ang tatapakan mo, lahat yan, mai-invade mo. Ang dami mga challenges. Malaki yung pinapagawa. Malaki yung assignment. But I wanna tell you, kakayanin mo. Why? It's because of the Holy Spirit. Amen. Ako, ang daming challenges ng Diyos sa akin na nalilit ako sa sinasabi ko, Lord, pinapagawa mo talaga sa akin, hindi ko kaya yan, wala akong pera, hindi ko kaya yan, hindi ko forte yan. Lord, ang laki niyan. Naku, Lord, baka pagtawanan lang ako. Sabi ng Panginoon sa akin, ha? Oo, maliit ka. Pero kaya nga kita ginagamit kasi maliit ka Kaya nga kita ginagamit kasi hindi ka able. Gusto-gusto ng Panginoon gamitin yung mga hindi able. Gusto-gusto ng Panginoon gamitin yung mga may weakness para pag gumalaw si Lord doon, mag-glorify siya. At sasabihin ng tao sa paligid niya, kilala ko yan na hindi niya kaya. Pero, wow, inaya niya dahil sa Panginoon na backup niya. Tatayo po tayong lahat. And as we end, this powerful conference, i-culminate natin siya na gusto ng Panginoon, buhusan ka ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang anointing, ng kanyang presensya, at ng banal na Espiritu Santo, nalalabas ka sa lugar na ito,
na hindi lang transformed, hindi lang renewed, hindi lang healed, hindi lang delivered, pero empowered. At pag sinabing empowered, hindi lang yung parang umattend ka ng, alam mo yung kung ano mang event, na parang na-hype ka na. Pag sinabing mong empowered, full of dunamis power. And you will receive power. Again, realize this. Para sa'yo yung power. Hindi kasi baka kay Pastor Ruder lang yan eh. Baka kay Pastora Jean lang yan eh. No. Realize, para sa'yo siya. Lahat ng gusto ng anointing, lahat ng gustong bumalik yung anointing ng Diyos sa buhay niya, alam mo na wala. Alam mo something happened. You lost it. Nawalan ka ng apoy. Nawalan ka ng pag-ibig. Hindi ka na naging sharp. Nawalan ka na ng ilaw. Pero gusto mo ma-regain o gusto mo matanggap itong anointing na ito. At the count of 3, I want you to go here in front. I want you to take a step. At the count of 3. Walang titingin sa'yo. Hindi ako titingin sa'yo. Hindi ka rin titignan at chichismissing kita. At wala rin nakatingin sa'yo kasi lahat sila nakatingin din sa Panginoon. Kagaya mo. Alam mo, hindi na ito yung panahon para mahiya. Ito na yung panahon para sabihin kay Lord, Lord, sawa na ako. Lord, pagod na ako. Pero ayoko na. Gusto ko i-align yung sarili ko sa pattern mo, sa standard mo, sa will mo. Tagal ko ng rebelde. Tagal ko na nag-i-excuse. Dami kong justification. Alam ko namang mali, pero ginagawa ko pa rin. Pero ayoko na, pagod na ako. Tapos na ako dyan. Bumabalik ako muli sa'yo. Bumabalik muli ako sa Biblia. Bumabalik muli ako sa panalangin. At bumabalik muli ako sa pagkakatawag mo sa akin na matagal ko nang iniwan. Aaminin ko, nasa lugar ako na hindi mo will para sa akin. Hindi ko dapat pinupuntahan, nandun ako. Hindi ko dapat ginagawa ko. Hindi ko dapat hinahawakan ko. Hindi dapat ako nai-involve doon, pero nai-involve ako doon. And I ended up not happy. Kasi alam ko naman, hindi ako para doon. Alam ko naman na hindi ako aligned sa will mo. Ayoko na, Lord. Bumabalik ako sa'yo. At ngayon, iiyak ako at sinasabi, hindi lang gusto ko ng anointing mo, pero gusto kita. Gusto ko mabalik muli sa'yo. Gusto ko muli, Panginoon, na maibalik sa tatay ko, na safe ako, sa tatay ko, na mahal ako. I'm coming back to you. And I'm saying, Lord, use me. Lord, send me. Because starting tonight, God, I'm saying, my life is yours. 1. Come on. Sige po, forward, para may space pa. Thank you, Jesus. 2. Sige po. Alam mo, naalala ko lang si Zacchaeus. Grabe, daming crowd. Sabi niya, asa si Jesus? Awa na si G. Alam mo, grabe, nag-effort, umakit pa sa sycamore tree. Kapatid, umakit ka na sa sycamore tree. Gusto mo ng anointing, mag-effort ka right now. Right now, in Jesus' name. Come on. Even si Bartimaeus, daming sumisigaw. Jesus! Gusto niyang makakita muli. Alam mo, tinaig niya lahat ng sigawan at sumigaw siya. Sabi niya, Jesus! Son of David! Have mercy on me! At napansin siya ni Jesus. Come on, come. 1, 2, 3. Come on, come here in front. And as you make a gesture, or if you want to kneel down before the Lord, do it right now. Come on. Oh, thank you, Lord. Wala nang nakatingin sa'yo ngayon. Si Lord ang nakatingin sa'yo ngayon. Gusto niya tong moment na
mo siya at sinasabi mo sa kanya, Lord, bumabalik ako. Come on. Come on. Come on. Sharabashi karabahate. Come on. Arabashi karabahate. Come on. Come on. Come on. Oh. Right now, I want you to talk to God. Come on, open your mouth. That I can't contain, that I can't control. I want more. Ito yung gabi ng breakthrough mo. Ito yung gabi ng revival mo. Ito yung gabi na mararanasan mo ang Diyos. That I can't contain, that I can't Pagkatapos ng gabi na ito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Pagkatapos ng gabi na ito, masasampa ka muli sa level kung saan hindi mo inakalang nag-aapoy ka. Nag-aapoy ka. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of Sige, nakikinig ang Diyos. God. Sige, nakikinig si Lord. Come on. Sige, nakikinig si Lord. Come on, pour out your heart. Truly repent. May hunger sa buhay mo. Ngayon, may re-recover mo yung account mo muli. May nagnakaw ng joy. May nagnakaw ng peace. May nagnakaw ng fire. May nagnakaw ng passion. Ngayon, i-recover mo yan muli. You repent. Go back. Return. Return. With all your heart. Return. Balik. Balik. Down in my soul Balik. that I can't contain, Sige, that I pakikinggan ka ni can't Lord. control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Sige, 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 sige. May nahawakan kang madumi. Hinuhugasan ka ni Lord ngayon. May natapakan kang madumi. Hinuhugasan ng Panginoon ang pango. Yung puso mo, balot. Balot na balot ng galit. Balot na balot insecurity. Balot na balot ng tao. Balot ng rebellion, bitterness, rage. Hinuhugasan ng Panginoon ngayon. Yung bibig mo, Lord, we are men and women of unclean lips. Sabi namin nasabi.
na nakasakit sa'yo. Tawarin mo kami. Pero ngayon, hinuhugasan ng Panginoon ang inyong mga bibig. At never again, magre-release yan ng mga salitang galing impyerno. Because your mouth is about to be commissioned by God to be a herald of the good news. Nililinis ng Panginoon inyong pag-iisip. Puno-puno ng anxiety, depression, fear, worries, bad thoughts, immorality. Nililinis ka ni Lord ngayon. Right now, receive blood of Jesus flow right now. Blood of Jesus flow right now. They are about to be commissioned. They are about to receive God's power. They are about to kill giants. They are about to change this world. Be cleansed right now by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Receive it right now. Receive forgiveness. Nagsiswimming ka ngayon sa grasya niya. Lumalangoy ka ngayon sa grasya niya. Receive His grace. Receive His mercy. Receive, receive. Oh, receive, 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 receive. Bibilang ako ng 3. Mass deliverance na po ito. Bibilang ako ng 3. I want you to shout. And it's like releasing. And just say, Lord, we let go. Lord, namamaalam na kami sa amin nakaraan. I want you to shout right now, releasing lahat ng dumi. Lahat ng nagawang hindi maganda intensyon o hindi. At mag-uumpisa ka ngayong taon na sa Diyos ka. 1, come on. I want you to shout, shout, shout. Just shout. Just shout, Jesus. 2, 3. Lahat ng ninakaw ng demonyo. Lahat ng inilagay ng demonyo. Kung ano man ang demonyo na pumuputakte sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang marriage, right now, out in the mighty name of Jesus. Oy, I'm giving you an eviction letter. I'm so sorry. Ayaw ka na nila sa buhay nila. Out right now. Out right now. Lahat na nilagay mo na sakit. Binubunot yan ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Lahat na nilagay ng demonyo, binubunot yan ngayon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I pray and I declare for complete deliverance in the mighty name of Jesus. Receive, receive, blood of Jesus, receive, receive complete deliverance. Out, 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 out. In Jesus' name, alis, labas, in Jesus' name.
to the promised land ay siya ring Diyos na pinunot anumang stronghold, binunot anumang curse, binunot anumang gawa ng demonyo, o at gaano mang kalakas ang demonyo na binunot ngayon out of your life. And today, I declare complete deliverance, complete healing, complete restoration. Naibalik yung devotion, naibalik yung prayer, naibalik yung passion, naibalik yung fire, naibalik yung passion. Lahat ng ninakaw ng demonyo ngayon, 7 times. Oy, demonyo, ibabalik sa kanila sa pangalan ni Jesus. 7 times joy, 7 times peace, 7 times passion, 7 times fire. Oh, thank you, Jesus. Oh. Ready ka na ba ngayon tanggapin yung anointing ni Lord? May binunot. Ngayon pupunuin ka. Hindi pwede may tinanggal, tapos hindi ka pupunuin, hindi pwede yun. Today, we will be showing to the Holy Spirit how much we love Him, how much we need Him, and how much we are desperate for Him. He is the Spirit of power. God is on the throne. Jesus is seated on the right hand. But the Holy Spirit is commissioned. He is right now here on earth to work with you and me. To give you power. To be with you. To change this world. To convict people. To bring people to Christ. To accompany the believers, to strengthen the believers, to empower the believers. Today, i-anoint ka ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung hindi gusto ng katabi mo, sana gusto mo. Hindi natin gusto dahil gusto nila. O gusto ng katabi mo, gusto mo kasi gusto mo. This is about your future. This is about your life. This is about your ministry. This is about your calling. Raise your hands kung gusto mo ng anointing. Kung nire-recognize mo that you are nothing without the Holy Spirit, without God. You need His presence. Taas mo kamay mo kung nagsisisi ka. Natagal mo nang nag-ministry nang wala siya. Tagal mo na nag-ministry na hindi nire-recognize ang kapangyarihan niya. And ngayong araw na ito, nakataas ang kamay mo dahil sinasabi mo na gusto mo siyang tanggapin. I want you to raise your hands right now. I want you to raise your hands. Karabashi, karabahande. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Come on. Open your mouth. Tell Him how much you're desperate for Him. Come on. Open your mouth. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be a witness. Not just in your Jerusalem,
but to the ends of the earth. You just don't know what God can do through you. And today, the Lord is telling you, are you willing to be sent? Are you willing to be a light? Are you willing to be used for my glory? Binibigay mo ba sa akin yung bibig mo? Ino-offer mo ba sa akin yung kamay mo? Yung buong pagkatao mo? Iniiwan mo ba yung mundo para sa cause na to? Iniiwan mo ba yung mundo para sa akin? Kasi mahal kita at gusto kitang gamitin. At hindi kita iiwang mag-isa. You will receive power. You will receive the Holy Spirit. You will be anointed tonight to do the works of God. Raise your hands. Sharabashi, karabashi, karaba. Open your mouth. Karabashi, 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 karaba. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bibilang ako ng 10 because organize si Holy Spirit. Bibilang ako ng 10. At pagkabilang ko ng 10, by faith, I want you to receive Him. I want you to receive anointing. Sa dami natin, pwedeng hindi ka malay hands. Pero I can assure you, nakakita ko ng mga anghel ngayon na naglilay hands. At ang banal na Espiritu Santo mismo ay i-anoint ka. At ang buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Come on, open your mouth. Rabashik 10. When I reach 1, I want you to shout desperately, Holy Spirit, I receive you. Holy Spirit, I receive you. Holy Spirit, I receive you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Oh, Rabashika. Thank you, Holy Ghost. Oh, Rabababababakata, Rabashika, Rababababakata. Oh, Rabashika, Rabababababakata.